Si Jose Rizal ay ipinanganak noong ika-19 ng Hunyo, taong 1861 sa probinsya ng Calamba, Laguna. Bata pa lamang siya, ay nakitaan na siya ng angking talino at galing, lalong-lalo na sa pagsusulat at pagguhit. Sa edad na 8, isinulat ni Jose Rizal ang kanyang kauna-unahang tula sa Tagalog na pinamagatang Sa Aking Mga Kababata. Halika, maglaro tayo. Dito muna ako, ate. Mas gusto ko pa magsulat. Sige na nga lang. Punta na kami. Oh, saan mo? Ano ate? Kapatid ko po si Jose. Jose. Hunyo, taong 1899 ay nakapag-aral si Jose Rizal sa Binyan sa tulong ng kanyang kapatid na si Pasiano. Sige. Marunong ka ba mag-Espanyol, Jose? Konti po, maestro. Ang salitang Latin. Konti din po. Ano ba? Hindi naging madali ang mga unang araw ni Jose sa pag-aaral, sapagkat palagi siyang inaaway ng iba pang estudyante. Sa kabila ng hindi magandang karanasan sa unang araw sa paaralan, nangunguna pa rin si Jose sa kanyang klase, sa Espanyol, Latin at iba pa. Binabati kita kasi sa mga nakuha mong matataas na marka. Talaga po? Oo, yun ang sabi ng mga guro mo sa akin. Maraming salamat po. Pagbutihin mo pa sa susunod, Sige po. Ngunit noong Hunyo ng taong 1872, isang trahedya ang gumulantang sa pamilya Rizal dahil sa pagkakaaresto ng kanilang ina na si Doña Chodora. Hinahanap po namin si Doña Tudora Alonso. Tuloy po kayo. Ingay, may naghanap po sa inyo. Ikaw po ba si Doña Tudora? Opo, ako po. Anong may paglilingkod po sa inyo? Punta po kami rito upang kayo i-arrestoin. Bakit po? Ano po ba kasalanan ng aming ina? Sasalang pagpatay. Ha? Dadalhin po namin kayo sa Santa Cruz at doon ikukulong. Ito po ang bilin sa amin, kailangan na po maganda. Huwag na kayong magsalita mga anak. Kailangan ko pa maganda. Kasamahan kita, ina. Kunin po, inay. Siguro naman may magagawa tayo laban dito. Mamaya na natin pag-uusapan yan. Sasamahan kita, ina. Huwag na, Jose. Kailangan mo pang mapunta sa Maynila para sa pag-aaral mo. Sa kabila ng masalimuot at trahedya sa pamilya niya, si Jose Rizal ay tumungo sa Maynila upang makapagtapos ng kanyang pag-aaral. Siya ay nakapag-aral sa Ateneo de Manila at Universidad ng Santo Tomas. Sa pag-aaral ni Rizal ng kursong medisina sa Universidad ng Santo Tomas, ay nakilala nito si Leonora Rivera, ang babaeng minahal nito ng tunay. Alam mo, Leonora, ikaw yung unang babaeng minahal ko. Ako din, Jose.
Sana huwag ka na lumayo sa akin. Hindi yan mangyayari. Makalipas ang 4 na taong pag-aaral ng medisina sa Universidad ng Santo Tomas, napagdesisyonan ni Jose na ipagpatuloy ang pag-aaral sa Espanya. Gusto ko ipagpatuloy aking pag-aaral sa Espanya, Otto. Alam mo naman na hindi ako tututol sa nais mong gawin na mag-aaral sa Espanya. Pero sa tingin ko, Inay, ay tututol sa nais mong gawin. Kaya nga, aalis ako nang hindi nagpapaalam sa kanila. Ika-3 ng Mayo, 1882, sumakay si Jose sa Salvadora, isang barko na pagmamay-ari ng Espanya. Kaibigan, pwede mo ba ito maibigay kay Leonor Rivera? Oo naman, ako na bahala sa sulat na ipapadala mo sa kanya. Maraming salamat, kaibigan. Paano? Alis na ako. 1 oras na lang rin. Alis na ang barko. Pagpalain ka sana ng Diyos. Alis na po ako, Otto. Alis na ako, kaibigan. Marami ang nagulat sa biglang pag-alis ni Jose, lalong-lalo na ang kanyang kasintahang si Leonora Rivera. Labis na nalungkot ang pamilya ni Jose at si Leonora Rivera sa pag-alis nito. Magandang umaga, Dora. Sulat, galing kay Jose. Magandang umaga din, salamat. Mauna na po ako. Sige. Ikalabing-anim ng Hunyo sa 1882, narating ni Jose ang Barcelona. Habang nasa Barcelona, nakatanggap ito ng telegrama mula kay Pasiano na naglalaman ng masamang balita tungkol sa pagkakasakit ni Leonora Rivera at ang mungkahi nitong tapusin ang kursong medisina sa Madrid. Sa kabila ng lahat, ay natapos ni Jose ang kursong medisina sa Universidad de Madrid sa edad ng 23. Marso na taong 1887, nailathala sa publiko ang kauna-unahang nobela ni Rizal na pinamagatang Noli Me Tangere, sa tulong ng kanyang kaibigang si Maximo Viola. Jose, mabuti. Upo ka muna. Tama. Maraming salamat pala sa pagtulong mo sa aking nobela. Wala ka naman, Jose. Sino ba naman na magtutulungan kundi tayo lang? Malaki na utang na loob ko sa iyo, Maximo. Upang pagpapakita ng taos-pusong pasasalamat, tanggapin mo ito. Sa wakas, mababasa ko na rin ang buong nobela. Siguradong hindi ako magsisisi sa aking desisyon. Abril ng taong 1891, tumungo si Rizal sa Brussels, Belgium upang matapos ang isinusulat nitong pangalawang nobela na pinamagatang El Filibusterismo. Setyembre ng 1891 ay nailathala ang El Fili at kagaya ng Noli, binigyan din ni Rizal ng mga kopya ang mga kaibigan nito sa Pilipinas. Ang hindi alam ni Rizal ay maraming Pilipino ang sikretong nagbabasa ng kanyang mga nobela. Pagkatapos ng 5 taon ay pananatili sa Europa, ay bumalik si Jose Rizal sa Pilipinas noong Agosto ng taong 1887 upang mag-ensayo sa medisina at gamutin ang mga mata ng kanyang ina. Malupa na po ang inyong katarata. Kailangan na po kita operahan, Inay, sa lalong madaling panahon kasi medyo malupa na po ang iyong karamdaman. Malaki ang tiwala ko sa iyo, anak. Ikaw na ang bahala sa tuloy. Ilang linggong nakalipas, si Jose ay nakatanggap ng sulat galing kay Gobernador General Emilio Terrero na nag-uutos sa kanya na pumunta sa palasyo ng Malacanang paukol sa mga naisulat nitong nobelo. Nakalaya si Jose Rizal sa kapit ng mga general, ngunit siya ay ulit nadakip dahil sa pagporma ng isang grupong tinatawag na La Liga Filipina. Siya ay ipinadala sa dapitan kung saan ay nisubsob ni Rizal ang kanyang mga oras sa pag-aalaga ng mga tanim. Habang nasa dapitan, ay naoperahan rin niya ang mata ng kanyang ina.
Inay, dahan-dahan niyo pong ibuka inyong mga mata. Nakakakita na po ba kayo, Inay? Anak! Nay? Salamat, anak. Nanumbalik ang paningin ko. Nakilala niya si Josephine Bracken, anak ni Ginoong George Stauffer, ng isang pasyente na nagpapagamot sa kanya sa mga mata nito. Father, I have a good news for you. I heard that there's a famous ophthalmologist in the Philippines. That is so. We should visit him as soon as possible. Is this the clinic of Dr. Jose Rizal? Yes, come in. Come on, have a seat first. Thank you. What can I do for you? My father wants his eyes to be treated. He has been blind for quite a long time. So, maybe I'll do some examinations to him. Di kalaunan ay nahulog ang damdamin ng dalawa sa isa't isa. Hindi sila pinayagan na magpakasal, ngunit nagbunga na isang sanggol ang kanilang pagmamahalan. Ngunit sa kasamaang palad ay namatay din. 4 na taon ding nanatili sa Jose Rizal sa Dapitan. Ika-31 ng Hulyo, taong 1876, nang umalis siya sa Dapitan at pumunta ng Maynila. Habang naghihintay ng barko patungong Cuba, ay nagsimula na ang katipunan at maraming Pilipino ang naaresto at naikulong. Nang dumating si Rizal sa Espanya, siya ay naaresto at pinabalik sa Pilipinas upang harapin ang mga natitirang demanda. Noong Desyembre 28, 1876, napatunayang nagkasala si Rizal bilang pasimuno sa revolusyon laban sa mga Kastila. Siya ay nasistensyahan na napatayin sa Bagong Bayan. Adios, Patria Adorada. Ang bayan kong Pilipinas, lupain ng ginto't bulaklak, pag-ibig na sa kanyang pangarap, nag-aral na kandahin, at sa kanyang luri at ganda, dayuhan ay naahina. Bayan ko, binihag ka, nasadlak sa dusa. Ibon mang may layang lumipad, kulungin mo at umiiyak. Bayan pa kayang sagdal dilag, ang di magnasang makaalpas. Pilipinas kong minumutya, pugad ng